Hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 15 ng Enero 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:24 ng umaga. Araw po ngayon ng Huwebes. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa ah, sinabi ni Ping Lacson na hindi siya bakla. Ang title ko po ngayon ay Hindi Ako Bakla, sabi ni Ping Lacson. Ngayon ay ayaw ko na sanang talakayin ito kasi mababa na ang level nito eh. Kung ang mga senador natin ay ganyan ang pag-uusapan lang, ay wala nang kwenta, hindi ba? 2-5 na lang yan. Kung ganyan, wala namang mananalo dyan eh. Walang mananalo dyan sa ganyan. Pero nga ay may aral kasi eh. May aral. At tatalakayin ko po itong ilalayo ko dun sa issue na tinatalakay ng marami. Gagamitin ko po ang Biblia. Pero may aral din po At kung hindi ko matapos ay itutuloy ko bukas. Opo. At ayan may aral kasi eh. Opo. Ngayon ay sige at umpisahan ko na at kailangan ko ng maraming oras eh. Now, Genesis 2 verse 22. Ito po ang ating mababasa. Then the rib which the Lord God has taken from man, he made into a woman, and he brought her to the man. Yan po ang Genesis chapter 2 verse 22. Then the rib which the Lord God had taken from man, he made into a woman, and he brought her to the man. Yan yung tadyang na kinuha ng Panginoon doon kay Adan ay ginawa niyang babae. Yan po ang nakasulat dyan. Ngayon, sa ibang translation po, ganito po and he made him a woman. Yan po and he made him a woman. Kasi nga, yung dati na si Adan ay lalaki yun eh. Yung rib niya ay lalaki rin yun. But ang nakasulat dyan ay he made him a woman. So, iisa po yan eh. Tao rin yan eh. Hindi ba? Ngayon ay sa Genesis po ito At doon nga sa chapter 2 pa ito wala namang bakla dyan eh. Walang tumboy o bakla. Wala. Basta tao yan. Ang bilang ng Panginoon dyan ay tao o iisa. Siyang katauhan din po yan. Ngayon, pagdating ngayon dito sa kay Moses na ay doon na inilagay yon na mayroong mga pumapasok na bakla o mga tumboy. Yan po Pero sa una wala yan. Ngayon ay bakit nga pumapasok yan ng ganyan eh? Ay dahil nga naligaw na ang tao eh. Ang dami nang sumusuot sa mga kaisipan ng tao. At yan ay lang ng tao yan, yung haka-haka at kung minsan ay nangyayari nga kasi nga nag-i-eksperimento ang tao eh. Ayan po sige. Pero sa una, and he made him a woman. Yung ribs ni Adan, yung tadyang niya, hinugot lang eh, ang babae eh. Nasa kanta naman po yan eh, hinugot lang sa tadyang ni Adan ang babae. At yun ang ginawa na iba, yung asawa ni Adan, di ba? Sige po, kaya yan po Now, 1 Corinthians 11 verse 8 at saka 9. For man did not come from woman, but woman from man. Neither was man created for woman, but
woman for man. Ito, sa creation po ito, no? Sa creation. Kasi sa ngayon kasi, ang lahat ng tao ay nanggaling sa sinapupunan ng babae, hindi ba? O ay kaya nga hindi uubra ito eh. Pero ito ay ang dinidescribe po dito doon sa creation. For the man did not come from woman. Hindi ba? Yung una, hindi nanggaling sa sinapupunan eh. Si Adan hindi nanggaling sa sinapupunan ng babae. Kaya nga, but the woman from man. Kaya nga, ang pagkaintindi ko dito, mas mataas ang kategory ng lalaki o mas pinagkatiwalaan ng Diyos ang lalaki. Katuwang nga lang yan katuwang yung babae. Yan po ang ibig sabihin niyan, ano? Kaya yung kwan ng leadership, yung pagbibigay ng leadership, lalo na sa simbahan, ay hindi hinahayaan na ang babae ang mamuno sa simbahan. Yan po, ano, hindi po hinahayaan yan. Kasi nga, ay for the man did not come from woman, but woman from man. Nanggaling lang sa tadyang eh. O, ayan, no? Neither was a man created for woman. O, ito, no? Hindi create ang lalaki para sa babae. Hindi po, ano? Pero ngayon, parang ganun na eh. Kasi katuwang nga eh. Pero nung una, create ang babae dahil nakita ng Diyos na nalulungkot si Adan. Kaya create ang babae. Ayan po, ano? But man for woman. Create yun si Eva para kay Adan. Yan po ang ibig sabihin niyan. Okay, Ephesians 5 verse 31 hanggang 32. For this reason, hindi ba? For this reason, ang sabi po ng Biblia, si Jesus Christ po ang nagsalita nito eh. Kinopya lang ito eh. O kaya, doon pa yan sa Genesis. For this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two shall become one flesh. Ayan po, in marriage po ito, no? Sa marriage, for this reason, a man will leave his father and mother. Iiwanan niya daw yung kanyang mga magulang. Yung lalaki, iiwanan niya ang kanyang mga magulang at maging united siya sa kanyang asawa na babae. And the two shall become one flesh. O ito, ang bilang na naman dito ng Panginoon ay one flesh. And the two shall become one flesh. This mystery is profound. O, kitang-kita yan, di ba? O noon pa yan. Profound nga eh. Walang makaka-contradict. Hindi ba? Oh. But I am speaking about Christ and the church. Pero, ang mas matindi rito, dyan sa example na yan, kung ang babae at saka lalaki ay nagiging one flesh. Opo, at tinalakay ko na po dito, ano bang ibig sabihin ng one flesh? Iisa na ang kanilang lakad. Iisa na ang kanilang iniisip. Iisa na ang kanilang property. Opo. Kaya nga ayaw ng Diyos ang sexual immorality. Kasi nga kung tatlo ay mag-iipon yung isa eh. Mag-iipon din eh, hindi ba? Kaya hindi magiging isa. Yung tatlo o apat o kung marami ng asawa yung isa ay ibabahay po eh. Kaya hindi na sila one place doon sa kanyang asawa. Kasi nga nag-iipon din eh yung kabit eh. Yun po ang piniliwanag ko noon, ano? Pero generally speaking, kung faithful ang dalawa, they become one flesh. Opo. Pero marami pong ibig sabihin yan. At ito nga ay inihambing din sa simbahan na si Kristo ay parang pinangasawa niya yung simbahan, kaya one flesh na sila. Kaya maliligtas yung simbahan. Yan po ang ibig sabihin yan, ano? Pero babalikan ko na lang yan mamaya. 1 Corinthians 6 verse 16. Or you do not know that who
unifies himself with a prostitute is one with her in body, for it is said, the two shall become one flesh. Ay ito po. Ito po ang ito po ang dito ako magtatagal at bibigyan ko ng emphasis ito Kung i-describe po ng Biblia kung ano yung sexual immorality, yang bakla o yang tomboy, ano ba yan? Ay hindi naman nababago yung Biblia po Panahon pa po ni Moses dinescribe na yan at may curse yan, Kung ang lalaki daw, yung man lies with a man as a woman. Yan po ang description Yung lalaki ay sumiping sa lalaki na parang babae. O ay siguro ay yung isa o aywan ko, basta ganun yan. As a woman. O nagsiping sila as a woman yung isa. Kung sino man doon ay bahala na sila, hindi ba? Sila makakaintindi. Yun po ang ibig sabihin ng yung bakla na sexual immoral. Pati yung tumboy, yan din po ang definisyon. Pero yung mga malamya lang o hindi marunong maligaw o kaya ay hindi agad nag-asawa o humahanga sa kapwa lalaki, hindi po bakla yan. Natural lang po yan. 100% po na natural lang yan. Lahat ng lalaki humahanga din Kung magandang lalaki yung isa o kaya ay malakas o matalino o may katangian, humahanga din po Hindi po bakla yun. Hindi. O kaya, mayroon ding iba, hindi agad ng asawa dahil tinutulungan yung mga kapatid o yung mga pamilya. Iniisip ngayon na bakla. Ay hindi po ganun. Mayroon namang iba na nasanay sa gawain ng pambahay yung lalaki at ang kilos niya ay parang babae na rin. Yun nga, ay sabi nila bakla. Ay hindi po ganun. Very clear po ang Biblia. If a man lies with a man as a woman, ayan po, is like, nagsama sila o nagsiping sila na para silang, yung isa ay parang isang babae. Yan po ang definition. At hindi ko po nakikita yan kay Ping Lacson at wala din akong nabalitaan na ganyan. Walang nag-claim na siya ay sinipingan ni Ping na parang isang babae. Wala po Ay bakit pag-uusapan pa yan? Wala. Pero nga, kaya ko kinuha itong yung idolatry kasi kung minsan yung paghanga at marami po akong ganyan na alam. Yung paghanga kung minsan sa barkada ganyan ay nagiging malalim ang kanilang paghanga. At yun na nga, they lie with a man as a woman. Ayan po. At yan nga ang balita, yung patungkol kay Jinggoy. Opo, ay nasa balita po yan pero hindi ko naman kinukumpirm yan. At saka wala akong pakialam dyan. Wala akong pakialam dyan. At hindi ako nag-search patungkol dyan. Kasi nga wala akong interes sa ganyan Ang sinasabi ko lang po dito, papaano nagiging bakla ang isang tao. Nakakahawa po ang bakla. Opo, pag ikaw ay nag-lie na sa aman as a woman, tuloy-tuloy na po yan. Ang dami ko na po na-interview na mga ganyan na tunay na lalaki, pero nung nahawa siya. Ayan po pero hindi ko nabibigyan ng emphasis dito kaya hindi na ako nagtataka kung yung dating machong-macho ay nagiging na rin. Silahis ang tawag po dyan ayan po kasi nga dito, or you do not know that he who unites himself with a prostitute, itong prostitute po, kahit ano ito. Kahit na lalaki yan na, yung, ano bang tawag doon? Yung bakla siya, tapos bumabayad siya ng lalaki, ay, basta may mga pira na involved, prostitution po yan, the oldest, the oldest known
vocation hindi ba? O profession prostitution Ayan ano. Ngayon ay kung nangyari na yan at naulitan na ulit, nagiging bakla din yung tunay na lalaki. Yan po, he who unites himself with a prostitute is one body with her, for it is said, the two shall become one flesh. Kuan po yan sumpa po yan Pero hindi ko nabibigyan ng emphasis, punta na po tayo dito sa 1 Corinthians 7, verse 2 hanggang 4, ito po ang ating mababasa. But because there is so much sexual immorality, each man should have his own wife and each woman her own husband. Ayan po ang sinasabi ng Biblia. Kailangan mag-asawa para maiwasan yung sexual immorality. O kaya, ay kasi nga, kung nai-involve ka sa bakla, ay sexual immorality po din yan At kung minsan, binabayaran muna yan, hindi ba? Binabayaran po muna yan Para nga maiwasan, kailangan mag-asawa na. Ayan po ang sinasabi po ng Biblia. The husband should fulfill his marital duty to his wife, and likewise, the wife to her husband. The wife does not have authority over her own body, but the husband. Likewise, the husband does not have authority over his own body, but the wife. Ayan po ang sinasabi ng Biblia. May aral po, hindi ba? Pero balikan natin yung pagkabakla ng isang tao. Uulitin ko lang po, nagkakamali po ang tao kung iniisip nila na bakla yung isang tao dahil malamya na kumilos o magsalita o parang papatay-patay o bakla-bakla, unless na siya ay nag-hire talaga ng tao para asawahin niya na yung lalaki, doon po ang papasok ang yung definition ng Biblia. At sinabi ko na nga kanina, when a man lies with a woman as a woman. Ayan po, maliwanag po yan. Wala ka nang titignan dyan, hindi ba? Yun na yun. Yung definition na hindi ko naman nakikita yan sa ibang tao na inaakusahan na bakla. Hindi ko nakikita Opo. Pag wala akong nabalitaan na ganun, kasi ay kung ang buhay niya ay mahaba-haba na, hindi ba? Ito si Pantilo Lacson, baka mag-70 na ito ay sa 70 years old, mayroon bang isang tao na magpatotoo na siya ay inupahan ni Ping Lacson? Pero ako, naniniwala ako, yung mahihirap na tao na inupahan ng bakla, pag hindi siya nakaalis dyan o na-accustom na sa dyan, magiging bakla din siya. Kaya nga, yun ang aral na gusto kong ipahatid sa inyo. Because the two shall become one flesh. Sa marriage po yan. Pero nga, yung kwan po kasi, yung pagsasama ay nagiging united sila Ayan po. Kaya kung bakla yung isa, ay magiging bakla na rin yung isa. Mayroon po akong in-interview na taga-Pangasinan po. Magandang lalaki yun. Pinakita niya sa akin ang mga anak niya, ang asawa niya, pinakita niya. Pero sa Bible study nga ay nag-confess siya civil engineer yun. Ang sabi niya, alam mo Simon, nung wala na akong pira, kanya ay nakipagrelasyon sa bakla Opo, dahil yun ang pantustos niya sa pamilya niya. Alam din ng asawa niya. Ay bandang huli ay napansin ko na iiba na ang ugali ko, sabi niya. Parang, ayan na nga, kaya nag-abroad siya. Yun po ang confession niya. Ay, kanya Simon, nakakahawa yan, sabi niya. Kaya napag-usapan nung asawa niya at saka siya, mag-abroad na lang siya. Kasi nga, nahalata din nung asawa niya nanginginig na daw siya Hindi ba? Ay ayan po ang ma-share ko sa inyo. Kaya nga, mag-ingat po tayo sa
sa pag-discuss ng ganito o paghatol o pagbigay ng mga impormasyon. Ulitin ko lang walang kwenta yan. Walang kwenta. Lalo na ganyan. Ay wala naman magpatotoo na ibinahay siya hindi ba? Wala ay paano mo papatulan na ganyan? At ang definition nga ng Biblia kung bakla ay yun nga, a man lies with a man as a woman. Ayan po O sige po at hanggang dito na lang po at palagay ko po mga kababayan, mga minamahal, sa ating pakikinig ay may natutunan tayo at dalayan ko po sa Panginoon. Bago po ako mag-umpisa ay bigyan niya tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya sa ating pagkikinig. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.